Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Pasig Regional Trial Court kay Mitchell Gumabaw o mas kilala bilang Dennis Roldan sa mundo ng showbiz at politika. Dawit siya sa kasong kidnapping ng isang batang Filipino-Chinese noong 2005. Reklusyon perpetua o hanggang 40 taong kulong ang parusa sa kanya at sa 2 pang nahatulan. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi na raw inaasahan ng aktor at dating Quezon City Representative na si Dennis Roldan ang hatol na guilty sa kanya ng korte, lalo pat nakapagpiyansa siya habang dinidinig ng 9 na taon ang kidnap for ransom case na ito. Pero ang mga sumusuporta sa pamilya ni Ken Shiyu na biktima ng kidnapping na kinasangkutan ni Roldan, tagumpay raw na maituturing ang hatol ng korte. Nakangiti at kampanteng dumating sa Pasig Regional Trial Court kanina ang aktor at dating congressman na si Dennis Roldan o Mitchell Gumabaw sa tunay na buhay. Pero seryoso na ang kanyang mukha nang humarap sa korte para sa promulgation ng kanyang kasong kidnapping. Siya ang itinuturong mastermind sa pagdukot noong 2005 kay Ken Shiyu, anak ng Filipino-Chinese businessman at nooy 3 taong gulang lang. Ang hatol ng korte sa kanya at 2 pa niyang kapwa-akusadong sina Rowena San Andres at Adrian Domingo, guilty. Accused Mitchell Gumabaw, aka Dennis Roldan, Rowena P. San Andres, and Adrian C. Domingo are hereby found guilty beyond reasonable doubt of the crime of kidnapping for ransom. Reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang sentensya sa kanila ng korte. Emosyonal si San Andres, habang tahimik lang si Domingo matapos basahin ang hatol. Napaiyak din ang asawa at mga anak ni Roldan. I'll always be here for you, so yeah, we'll be in this together, of course. Yeah. Pero ang dating aktor nanatiling kalmado. Be strong and the Lord is there. Nang makausap ng media, dito na siya naglabas ng sama ng loob. Ang isang mga hindi maganda, yung bang ang nag-decide ng case natin is hindi yung nag-hearing ng case. Na-raffle ito in 1 month's time. You know, nag-hearing kami ng 7 years eh. Tapos I just couldn't imagine na in 1 month's time parang nabasa niya lahat yung pinaghiringan namin. 9 na taon ang nakararaan nasangkot si Roldan sa pangingidnap kay Ken Shiyu. Sa surveillance videong nakuha ng mga pulis at isinumitay sa korte, makikita ang batang si Ken Shi at 2 umanong kasabwat ni Roldan. Umabot sa 250 million pesos ang hininging ransom sa pamilya Yu. Pero mahigit 1 linggo lang matapos ang kidnapping, matagumpay na na-rescue ang bata. February 2005, inaresto si Roldan sa kanyang bahay sa Quezon City matapos siyang iturong mastermind ng kidnapping. Sa isang eksklusibong panayam noon ng GMA News, mariing pinabulaanan ni Roldan ang mga akusasyon. March 2005, nasampahan ang kasong kidnapping si Roldan. Nagpositibo rin siya sa paggamit ng ilegal na droga. Mahigit 1 taon siyang nakulong bago nakapagpiyansa ng ₱250,000 noong July 2006. 3 taon makalipas ang kidnapping, humarap sa korte ang batang kidnap victim. At doon niya itinuro si Roldan na dumukot sa kanya at tinawag pa niyang Big Boss. 9 na taon ang lumipas bago ibinaba ng korte ang hatol. Pero sa tingin daw ni Roldan, minadali ang pagbababa ng desisyon ng korte. It's not final. The decision is reviewable. Agad na dinala sa New Bilibid Prison sina Roldan, San Andres at Adrian Domingo. Ang kapwa-akusado naman nilang si Octavio Garces napawalang sala at pinakawalan ng korte. 9 years ako nagtiis. Hanapin yung justisya. At last, the truth set me free. Ang sinasabing girlfriend at kasabwat ni Roldan sa kidnapping na si Suzette Wang, tinutugis pa rin hanggang ngayon. Isa namang sinasabing kasamahan nila ang nasawi sa police operation noong 2007. Patay na rin ang 2 pang akusadong sina Noel San Andres at Romeo Orcajada. Hindi dumating sa korte kanina ang mag-inang Jenny at Ken Shiyu. Pero naroon ang ilang grupong nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya. Huwag siyang magmamaang-maangan na parang maamong kordero daw siya ngayon at nagbagong buhay, no? Talagang ginawa niya, pagdusahan niya at pagbayaran niya yung ginawa niyang kidnapping. Jessica, bahagi ng protocol sa mga bagong sentensyado kabilang si Roldan na manatili muna ng 15 araw sa Reception and Diagnostic Center ng Bilibid. Ito ay para mabigyan daw sila ng pagkakataong makapag-adjust bago ilipat sa maximum security compound. Sa loob din ng 15 araw ay aapela daw ng kampo ni Roldan sa Court of Appeals ang kasong ito, Jessica. Pero kahit meron pang period na pwede niyang i-appeal yung desisyon ng korte, diretso na siya sa Bilibid, Maris.
Yes, Jessica, dahil yan ang naging kautusan ng korte, immediate incarceration sa New Bilibid Prison at ito raw ay kanilang nirerespeto, Jessica. Yung desisyon is beyond reasonable doubt. Ibig sabihin walang kaduda-duda yung judge, no, na guilty yung kanyang mga hinatulan kabilang si Roldan. Yes, Jessica, guilty beyond reasonable doubt. Ito nga yung kine-question kanina ni Dennis Roldan nung makausap natin siya. No? Bagamat makikita na talagang kalmado at halos walang emosyon habang binabasa yung hatol sa kanya. Pero nung nakausap natin siya, although medyo ngumingiti siya at sinasabi niya na he has nothing against the judge, ano? Pero ang sinasabi niya, itong case daw niya ay talagang criminal case, dapat talagang walang kaduda-duda. Nung napagbigyan siya na makapagpiyansa noong 2006, para na raw nagkaroon ng duda dun sa kasong kinasasangkutan niya. At dito raw sinabi, nung pinayagan siya makapagpiyansa, na he has nothing to do with this case. Kaya yun ang sinasabi niya na iaapela niya. Isa to sa mga issues na talagang i-raise nila kapag inapela na nila itong kasong ito sa Court of Appeals, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.